Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Samuel, Kabanata 10, talata 1 hanggang 7. Pagkatapos, kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul. Hinagkan niya si Saul at sinabi, "Ang Panginoon ang pumili sa iyo na mamuno sa kanyang bayan. Pag-alis mo ngayon, may makakasalubong kang 2 tao, malapit sa libingan ni Raquel sa Zelza, sa hangganan ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo, nakita na ang mga asnong hinahanap ninyo, at ngayon, hindi na ang mga asno ang inaalala ng inyong ama, kundi kayo na." Patuloy niyang itinatanong, ano ang gagawin ko para makita ang aking anak? Pagdating mo sa malaking puno ng Tabor, may makakasalubong kang 3 tao na pupunta sa Bethel para sumamba sa Diyos. Ang isa sa kanila ay may dalang 3 batang kambing. Ang isa may dalang 3 tinapay at ang isa naman ay may dalang katas ng ubas na nakalagay sa balat ng sisidlan. Babatiin ka nila at aalukin ng 2 tinapay na tatanggapin mo naman. Pagdating mo sa bundok ng Diyos sa Gibea, kung saan may kampo ng mga Filisteo, may makakasalubong kang grupo ng mga propeta pababa galing sa sambahan sa mataas na lugar. Tumutugtog sila ng lira, tamborin, plauta at alpa at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At sa iyo ang Espiritu ng Panginoon at mapapahayag ka ng mensahe ng Diyos kasama nila. At magbabago na ang pagkatao mo. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito, gawin mo kung ano ang mabuti dahil kasama mo ang Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Samuel, Kabanata 10, versikulo 8 hanggang 14. Pagkatapos noon, mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Hihintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Nang maghiwalay sila ni Samuel, si Saul ay nakadama ng kakaibang pakiramdam. At ng araw ring yaon, naganap ang 3 palatandaang sinabi sa kanya ni Samuel. Pagdating nila sa Gabaa, nasa lubungan nila ang pulutong ng mga propeta. Sumakan niya ang espiritu ni Yahweh at siya'y nakitulad sa ginagawa ng mga propeta. Nang makita siya ng mga nakakikilala sa kanya, itinanong ng mga ito, ano ba ang nangyari kay Saul na anak ni Cis? Siya ba'y propeta na rin? Isa sa mga naroon ang sumagot, bakit? Sila bang lahat ay anak ng propeta? At noon nagsimula ang kasabihang, propeta na rin si Saul. Pagkatapos ang pangyayaring iyon, si Saul ay nagpunta sa altar sa burol. Pagdating sa kanila, si Saul ay tinanong ng kanyang amain, saan ba kayo nagpunta? Sumagot siya, hinanap namin ang mga asno. Nang hindi ko makita, nagtuloy kami kay Samuel. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Unang Samuel, Kabanata 10, versikulo 15 hanggang 21, at ang sabi, sinabi ng tiyuhin ni Saul, sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Samuel sa iyo. Sumagot si Saul, sinabi niyang nakita ng mga asno, pero hindi niya sinabi sa tiyuhin niya ang sinabi ni Samuel tungkol sa kanyang pagiging hari. Tinipon ni Samuel ang mga Israelita sa Mispa para sabihin sa kanila ang sinabi ng Panginoon. Ito ang mensaheng ibinigay niya galing sa Panginoon. Ang Diyos ng Israel, inilabas ko kayo mula Ehipto. Iniligtas ko kayo sa mga kamay ng mga Ehipsyo at sa lahat ng bansang umaapi sa inyo. Pero kahit na iniligtas ko kayo sa lahat ng kapahamakan at kagipitan, tinalikuran pa rin ninyo ako
na inyong Diyos at humingi kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon humarap kayo sa akin ayon sa lahi ninyo at angkan. Pinalapit ni Samuel ang bawat lahi ng Israel at ang lahi ni Benjamin ang napili. Pagkatapos, pinapunta ni Samuel sa harapan ng lahi ni Benjamin ayon sa sambahayan at ang pamilya ni Matri ang napili. Si Saul na anak ni Kish ang napili sa pamilya ni Matri. Pero nang hanapin nila si Saul ay hindi nila ito makita. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 10, verse 22 to 27. Kaya't kanilang itinanong uli sa Panginoon, may lalaki pa bang paririto? At ang Panginoon ay sumagot, narito siya ay nagtago sa mga kasangkapan. At sila'y tumakbo at kinuha nila siya roon, at nang siya'y tumayo sa gitna ng bayan, ay mataas siya kaysa sinuman sa bayan, mula sa kanyang mga balikat at paitaas. At sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon nang walang gaya niya sa buong bayan? At ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, mabuhay ang hari. Na magkagayoy sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian at sinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaon ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. At si Saul man ay umuwi sa kanyang bahay sa Gabaa at yumaong kasama niya ang hukbo ng kanilang mga kalooban ay kinilos ng Diyos. Ngunit sinabi ng ilang hamak na tao, paano ililigtas tayo ng taong ito at kanilang niwalang kabuluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob, ngunit siya hindi umimik. This is the word of God. Amen.